Itinatag ni Felix Manalo ang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas noong 1940. Si Felix Manalo ay isang dating Katoliko na iniwan ang Katolisismo noong kanyang kabataan. Nag-eksperimento siya sa pamamagitan ng pagsapi sa iba't ibang relihiyon. Noong 1904, sumapi siya sa Methodist Episcopal Church. Naghanap din siya sa iba't ibang denominasyon, kabilang ang Christian Missionary Alliance, at panghuli ang Seventh-day Adventist Church noong 1911. Nag-umpisang magtayo ng kanyang iglesia si Manalo noong 1914. Nang magkaroon ng pagkakahati-hati sa iglesia noong 1922, sinimulan niyang angkinian na siya ay isang propeta ng Diyos sa pagtatangka na protektahan ang kanyang iglesia. Isa sa kanyang mga inaangkin ay hinulaan di umano ang paglabas ng Iglesia ni Cristo sa Biblia. Ang partikular na hula ay sinipi mula sa Isaias Kapitulo 43 versikulo 5 hanggang 6, "Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo, aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silanganan, at pipisanin kita mula sa kalunuran. Aking sasabihin sa hilagaan, bayaan mo at sa timugan, huwag mong pigilin, dalhin mo rito ang aking mga anak na lalaki na mula sa malayo." Pagitan ng pananampalataya kay Panginoong Hesus. Mga Gawa Kapitulo 16 versikulo 30 hanggang 31, "At sila'y inilabas at sinabi, Mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? At kanilang sinabi, Manampalataya ka sa Panginoong Hesus, at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan." Ganito manalangin ang mga iglesia ni Kristo. Ang panalangin ng iglesia ni Kristo ay paghihiganti. Pabayaan ang aming tagapamahal at pagkalakal. Ama! Ama! Ama, huwag mong pababayaan ang kapatid na Eduardo Manalo! Ama! Para sa iglesia! Ingatan mo! Awa ka po! Awa ka po! Maawa ka po! Ninyo ang inyong mga kaaway at gawa ninyo sila ng mabuti, at mangagpahiram kayo, na kailanman ay huwag mawawalan ng pag-asa, at malaki ang sa inyo'y magiging ganti, at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan, sapagkat siya'y magandang loob sa mga walang turing at sa masasama. Narito ang ilang mga katuruan ng Iglesia ni Cristo na wala sa Biblia. Naniniwala sila na kailangan makarinig ang isang tao ng mensahe ng Ebanghelyo mula lamang sa mga ministro at tagapagpahayag na binigyan ng autorisasyon ng Iglesia ni Cristo. Naniniwala sila na ang opisyal na pangalan ng tunay na iglesia ay Iglesia ni Cristo. Ang ibang pangalan ay hindi tunay na pangalan ng iglesia, at dahil doon sila ay mga palsong iglesia, naniniwala sila na kailangang maging kasapi ng Iglesia ni Cristo ang isang tao upang maligtas. Dapat nilang iboto ang mga kandidatong ini-endorso ng kanilang relihiyon. Itinuturing na kasalanan sa Diyos ang pagsuway sa kautusan ng relihiyon. Dapat silang magbigay ng ikapo sa kanilang iglesia. Ang mga nasabing batas at alituntunin ng Iglesia ni Cristo ay dapat gawin ng sapilitan upang maligtas ang isang tao. Ngunit itinuturo ng Biblia na ang kaligtasan ay regalo ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang walang sinuman ang magmalaki. Mga taga-Efeso Kapitulo 2 versikulo 8 hanggang 9, "Sapagkat sa biyaya kayo'y nanggaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmapuri." Malinaw na ipinakikita ng mga katuroang nabanggit na isang kulto ang Iglesia ni Cristo. Tinatanggihan nila ang mga makasaysayang doktrina ng Kristyanismo gaya ng pagka-Diyos ni Cristo. Mayroon silang hindi matatawarang kontrol sa kanilang mga miyembro habang ipinapatupad nila ng sapilitan ang mga paglilingkod at mga gawaing itinuro lamang ng tao. Hinulaan ng Panginoong Hesus na maraming mag-aangkin na sila ang Kristo at dadayain ang marami. Mateo Kapitulo 24 versikulo 5, "Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan, na manggagsasabi, Ako ang Kristo, at ililigaw ang marami." Salamat na binigyan tayo ng katiyakan ng Panginoong Hesus na ang mga tunay na mananampalataya ay hindi niya itataboy kailanman. Juan Kapitulo 6 versikulo 37, na matatagpuan lamang kay Hesukristo, ang bugtong na anak ng Diyos.
Juan Kapitulo 14 versikulo 6, sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay, sino man ay di makaparuroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Anong masasabi mo kaibigan sa panalangin ng Iglesia ni Kristo? Ilagay mo ang iyong sagot sa comment.